Okay guys, question. Have you ever danced so much, yung halos mawalan ka na ng hininga, yung tipong hindi mo na alam kung sumasayaw ka pa ba o nagpe-perform ka na ng exorcism? Ito guys, imagine niyo to. A whole crowd, hundreds of people, sumasayaw sila sa gitna ng kalsada for days. Walang tigil wala din music. Yung literal na sumasayaw lang talaga sila hanggang matsugi sila. Okay, yung story natin for today guys, no, is the story of the dancing plague of 1518. Isang totoong historical event to guys sa Strasbourg na noon ay part pa siya ng Holy Roman Empire pero ngayon France na. And yes guys, this really happened. Documented to sa mga official city records. So, ready ka na ba sa isang kwentong medyo creepy pero also nakakaloka? Let's go back sa 1500s. Okay, July 1518. Mainit, gutom yung mga tao. Yun, may drought, may plague, tas grabing taxes. Yung tipo ng stress na kahit sino pwedeng mapatigil sa gitna ng kalsada at magtanong na, Lord, why? Pero isang araw, may isang babae na sa mga records ay tinawag na Frau Tropea. Biglang lumabas siya sa kalye. Tapos nagsimula siyang sumayaw. As in, literal na sumasayaw siya mag-isa sa main street sa Strasbourg. Walang music, walang banda. Muli, sumasayaw lang talaga siya. So nagulit yung mga kapitbahay niya. Siyempre, tsaka nung una, akala nila, wala, nagtitripping lang siya. O baka gumaling lang siya sa sakit kaya nagsiselebrate. Parang ganun iniisip, no, ng mga neighbors. Pero after one day, no, she was still dancing. Tapos after 2 days, sumakit na yung mga paa niya pero hindi pa rin siya tumitigil sa kakasayaw. Tapos after 3 days, dumami na yung mga nanonood. Ang mas creepy pa guys, may mga sumunod sa kanya. Now, within a week, may dozens of people na rin sumasayaw sa kalsada. Hindi to party Kasi yung mga sumasayaw, hindi sila masaya. Yung iba umiiyak, yung iba parang nawawala na sa sarili, parang possessed, ganun. By the second week guys, no, mga 30 to 400 people na daw yung sumasayaw. So, depende kung anong record yung pagbabasihan natin. Oo guys, iba-iba yung bilang kasi some exaggerations exist pero confirmed na dozens talaga yung apektado. So sabi ng mga city officials siguro kailangan lang nilang mailabas lahat ng energy nila. Kailangan let them dance it out. So guess what? Nagpagawa sila ng stage, dance hall, nag-hire sila ng musicians thinking na baka mawala yung sakit kung mailabas nila lahat ng energy nila through dancing. Ganon, no? Pero girl, bad idea. Kasi lalo lang dumami yung mga sumasayaw. Yung parang may social contagion. Yung isang term siya na ginagamit ngayon to describe kung paano nakakahawa minsan yung emotions or behavior through crowds. So, imagine mo parang mass hysteria. Yung tipong kapag may isa sa crowd na nag-freak out, naahawa na rin lahat. So, ganun din yung nangyari dito. Pero in dance form naman. Yun nga, sabi ko kanina, hindi siya happy dance. Yung iba sumasayaw hanggang himatayin. May ilan daw na natsugi because of exhaustion, heart attack o stroke. May mga reports pa nga na 15 people died per day. Pero sabi ng mga historian, wala, exaggerated na yan. Kasi walang solid proof ng exact number of deaths. Pero sure tayo sa isa, may mga natsugi and it freaked the whole city out. Okay guys, by August 1518, sabi ng mga doktor, this isn't a physical illness. Something, spiritual to. So ano ginawa nila? Tinawag nila yung simbahan. At that time, naniniwala yung mga tao na si Saint Vitus, yung patron saint of dance at mga taong in-exercise ay pwedeng magpadala daw ng curse kung galit siya. So, ang ginawa ng city, dinala nila yung mga nagsasayaw sa shrine ni Saint Vitus. So, nagdasal sila, nagpenance, at binigyan ng holy relics. And eventually, unti-unting humupa yung epidemic. Pero, the question remained, ano ba talaga yung nangyari sa kanila? Okay guys, for centuries, maraming theory ang lumabas. So, ang first theory ay ergot poisoning. Ano ba yon? Fungus siya na tumutubo sa rye bread na kapag nakain mo, may chemical siya na parang yung LSD na drugs. Pwede daw siyang mag-cause ng hallucinations, spasms, tsaka convulsions. So, sabi ng iba, baka yun yung dahilan kung bakit sumayaw yung mga tao. Pero modern historians like si John Waller sinabing hindi daw plausible. Kasi kung ergot poisoning talaga, magkakaiba dapat ang symptoms kasi dapat may gangrene, delirium, hindi uniform dancing sa hundreds of people. Also, paano sila makakasayaw ng maayos kung lason yung nagpa-paralyze ng muscles, 'di ba? So, scratch that.
So second theory ay mass psychogenic illness o mass hysteria. So guys, ito yung pinaka-accepted explanation ngayon. So basically collective stress response ng buong community daw. So remember guys na nung time na yon may famine, may disease, may political tension, tsaka sobrang takot sila sa divine punishment. So kapag may isa na nag-breakdown, nahahawa yung iba emotionally hanggang naging group phenomenon. Kumbaga ngayon, parang pag may nagpanic sa mall kasi akala may bomba tas lahat sabay takbuhan. Walang actual threat pero the fear spreads. So, nag-gets niyo yung comparison. So, same thing pero 1500s version lang. Except imbes na panic running, naging panic dancing. Okay, last but not the least, theory number 3, religious ecstasy o ritual possession. Dahil may mga dating dancing manias na nangyari rin sa ibang part ng Europe, lalo na sa mga pilgrimages kay Saint Vito, so baka naging trance state daw ito na pinaniniwalaan nilang paraan para maalis yung kasalanan. But whatever the reason was, psychological man or religious, ang bottom line, yung katawan nila sumuko pero yung utak nila hindi makabitaw. So guys, around after 2 to 3 months the plague finally ended. Wala nang dancer sa streets pero naiwan to guys sa history bilang isa sa pinaka-weird na documented events ever. At least 7 other dance manias were recorded in Europe mula 14th hanggang 17th century. Pero itong sa Strasbourg outbreak, ito talaga guys yung pinakamalaking confirmed case. At hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin to ng mga scholars kung ano talaga ang dahilan. Pero ang consensus ay mass psychogenic illness triggered by intense fear, hunger at trauma. Kumbaga collective breakdown daw ng isang buong community. At kung iisipin natin hindi ba parang ganun din minsan ngayon? When society gets overwhelmed, napupunta tayo sa extremes. Hindi nga lang sa sayawan, pero sa mga viral trends online na minsan hindi rin natin ma-explain kung bakit ginagawa ng lahat. Pero medyo scary, na how collective emotion can take over logic from medieval hysteria to digital hysteria. Alright, there you have it guys, the dancing plague of 1518. Grabe kung hindi ko may imagine na may ganong phenomenon pala na nangyari nung panahon na yun. Grabe nakakatakot siya, but at the same time, fascinating din So kayo guys, what do you think really happened? May mass hysteria ba? Possession? Or something na hindi pa rin kayang i-explain hanggang ngayon ng science? Let me know your thoughts in the comments, and if may baka pang story suggestions, whether crime, mystery, or historical scandal, comment mo or i-DM mo lang sa akin. Malay mo, yan na ang next Dark Chika natin. Real stories, twisted endings, Dark Chika. This is Sa Likod ng Kwento with me, Apple Season. And as always, don't forget to like, follow, share, and save. And I hope to see you in the next one. Stay safe, stay curious. Bye!